Coral reefs, isang napakahalagang parte ng ating karagatan. Maliban sa kahalagaan nito sa ating biodiversity, isa ito sa mga pinakakunan ng ating pagkain at kabuhayan. Ibig sabihin, kapag ito'y nasira, apektado ka, apektado tayong lahat. The status of coral reef in the Philippines talagang alarming na, no? 1% na lang yung good condition. We found that in the Palawan areas. The rest is fair, or hindi man fair, poor na yung condition. Sa Region 11, poor to fair na. More than 60% sa ating coral reef is degraded. Yung cost ng degradation ng ating coral reef areas mostly is mismanagement activity natin, mga illegal fishing activity, overfishing, overexploitation natin ng mga coastal and marine resources. Kaya naman, nagsagawa ng course of action ang DENR sa pamagitan ng Coral Rehabilitation Project. Layunin nito na ma-enhance ang marine stock species, restore ang coral reefs, and to increase its cover through coral reef planting. Sa coral rehabilitation activity po, kailangan mag-survey muna tayo sa lugar para makita natin kung yung area ba is denuded, nasira na yung coral reefs. Kapag na-confirm natin na ang coral reef sa area ay low ang percentage cover, maghanap na tayo ng donor corals sa site. Ito ang mga corals na pagkukuhan natin ng fragments o healthy coral tips na gagamitin for rehabilitation. Ang mga donor corals natin, yun yung mga coral colonies na malapit nang mamatay. Sila yung the process of bleaching, fragmented na coral colonies due to natural and anthropogenic activities. Pagkatapos ay gagawa tayo ng frames na gawa sa corrugated steel bars. Ito ang magsisilbing artificial reefs. Nilalagyan natin ito ng cable tie. Ito ang gagamitin natin pantali sa coral fragments. Kapag handa na ang mga frames, dadalhin na natin ito sa ating rehabilitation site. Bago natin ito ihuhulog, kailangan suriin ulit ang mga paglalagyan nito para makasiguro tayo na walang matatama ang mga corals. Kapag nahulog na ang mga frames, ayusin ng ating mga divers at rehabilitators ang pwesto ng mga ito. Kapag napwesto na, itatali natin ang mga nakolekta nating healthy coral tips. Inaasahan natin na pagkatapos ng ilang linggo, may tutubo ng extension mula dun sa ating corals. Ibig sabihin, matagumpay ang ating rehabilitation. Tulong-tulong po tayo sa pagkonserba ng ating coral reefs. Tigilan natin ang mga illegal activities na pwedeng makasira nito. Kung mapatuloy na masisira o madidegrade yung coral reef natin, maapektuhan yung food supply natin. Kailangan natin ng disiplina po.